Malaking kabiguan na hindi ko napaslang si Mitena. Pasukin natin ang Haktorya. Ito ang unang kahariang ating babawin! Sa pagpapatuloy ng ating kwento, si Sir Darius at ang buong Lirio ay naghahanda na sa panganib na pagsugod ni Hagorn. Si Sir Darius at ang mga kawal ay nasa lagusan na upang salubungin ang pagdating ni Hagorn at buong lakas nilang isinisigaw na mabuhay ang Encantadia. Nalipat ang eksena sa kaharian ni Hagorn, kasama si Mitena at Ether. Pinagpaplanuhan nila ng maayos at detalyado ang pagsugod nila sa Encantadia. Tinanong ni Ether si Mitena kung saan ang mga lagusan at ito ba ay ligtas na daanan. Wika naman ni Mitena, pinagdududahan mo ba ang katapatan ko? Sumigaw naman si Hagorn na, magsitigil kayo, hindi ngayon ang oras para magtalo. Maghanda na kayo at tayo ay aalis na. At napunta na nga si Hagorn sa harap ng Lirio, at agad naman siyang sinalubong ng hukbo ni Sir Darius. Agad namang sumugod ang mga kawal kay Hagorn, ngunit hinampas niya lang ito ng kanyang umaapoy na espada. Si Sir Darius na lang ang natira upang labanan si Hagorn. Napunta naman ang eksena sa kaharian ng Lirio. Wika ng kawal, mahal na Hara Armea, dumating na po ang ating mga kalaban. Sagot naman ng Hara, kung gayon tayo ay maghanda na upang salubungin sila, hindi nila pwede masakop ang Lirio. Wika naman ni Daron, alam ko mahal na Hara kung saan sila dadaan, alam ko ang takbo ng utak ni Mitena, matagal akong nagsilbi sa kanya nung nasa mini-abbe pa kami. Wika ng Hara na si Armia, kung gayon sa'yo ko iaasa ang pagkontra sa kanilang pagsugod. May tiwala ako sa'yo kahit taga mini-abbe ka at dati mong reyna si Mitena. Tayong dalawa Daron ang pupunta at titingin kung saan sa parte ni Lirio sila dadaan. Tinanong naman ng konseho ang Hara, wika niya, talaga bang magtitiwala ka mahal naming Hara sa isang mini-abbe? Hindi natin alam kung nasaan ba talaga ang kanyang katapatan. Agad namang sumagot si Armia, kung gayon, ako na mismo ang sasama sa kanya, katulad ng sinabi ko kanina, upang kung traidorin man niya tayo ay ako mismo ang papaslang sa kanya. Wika naman ng konseho ng Lirio, ikaw ang masusunod mahal na Hara, pero wag mo sanang pagsisihan ang iyong desisyon. Nakalabas na sila sa kaharian ng Lirio, ngunit lumapit ang lambanan na si Rikit. Agad namang nakiusap ang Hara na pumunta si Rikit sa kanyang ina upang ipaalam ang nangyayari at sa pagsugod ng mga kalaban. Wika ni Rikit, masusunod po. Sa ibang dako ng kaharian ay nakikipaglaban na ang mga kawal kay Ether. Si Ether ay isang napakaliksing mandirigma at halata naman sa estilo ng kanyang pakikipaglaban na bihasa ito at walang takot kung pumaslang. Halos lahat ng sumalubong na kawal ay hindi sa kanya umubra o tumama man lang. Mahigit kumulang 10 kawal ang kanyang pinaslang na parabang ito ay hindi man lang pinagpawisan o kahit isang galos ay wala man lang. At napaka-brutal nito dahil alam niya kung saan ang parte ng katawan papatamain ang kanyang sandata upang kahit isang saksak lang ay malagutan na agad ito ng mga hininga. Napunta naman ang eksena sa mundo ng mga tao na kung saan ang kaibigan ni Terra na si Akiro ay nagmumuni-muni at pinagmamasdan ang mga bituin. Dumating din ang isa pa niyang kaibigan na si Dina, wika niya, ayos sa tingin mo sasagot yang mga bituin sa pagmumuni-muni mo? Sagot naman ni Akiro, tigilan mo nga ako Dina, sobrang panira ka ng moment eh. Sumagot naman ulit si Dina, namimiss mo ba si Terra? Alam mong hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan, ako man din ay namimiss na ang ating matalik na kaibigan, pero may tanong ako, nagsiselos ka ba dun kay Elmo? Sagot naman ni Akiro, nagsiselos? Sino ako? Sa tingin mo may karapatan ba ako para sa bagay na yan? Uy, seryoso naman ito. Nabalik ang eksena kila Hagorn at Sir Darius, na kung saan sinasabi ni Hagorn na walang pag-asa si Sir Darius na manalo sa kanya. Nagpatuloy ang pang-iinsulto ni Hagorn, ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi ito nawala ng pag-asa, at kabaliktaran ay sumugod agad ito sa kanya. Sila ay nagpalitan ng malalakas na hagupit ng kanilang mga espada. Kada paglapat nito ay sobrang kumikislap dahil sa sobrang lakas ng paghampas nila. Winika ni Hagorn, sa tingin mo ba na ang mahinang nilalang na kagaya mo ay makakapantay sa lakas ko? Sagot naman ni Darius, alam ko wala akong pag-asang manalo sa labanan na ito, pero malaking tulong na ito sa Encantadia kung kahit maiksing oras ay napigilan kita.
Nagpatuloy sila ngunit kitang-kita ang laki ng agwat ng kanilang lakas, kaya napaluhod na lang si Darius. Nagsalita si Haguran, wala ka talagang pag-asa, tatapusin na kita. Ngunit dumating ang mga kawal at nabaling ang atensyon niya rito. Nakita ito ni Darius bilang oportunidad at agad niyang kinuha ang kanyang espada at itinusok ito sa likod ni Haguran. Halata sa muka ni Haguran na nasaktan siya sa espadang nakatusok sa kanyang likod at agad itong gumamit ng mahika upang makatakas. Lubos na nang hinayang si Darius dahil muntik na niyang mapaslang si Haguran. Nalipat ang eksena sa mundo ng mga tao na kung saan pinag-usapan ng mga batang sangre ang pagkatao ni Elmo. Wika ni Pau Pau sadyang napakabait ni Elmo at sobrang matulungin sa mga tao. Sumagot naman si Gaya, naku ang aking kapatid ay sadyang dalaga na, nililigawan ka ba ng Elmo na ito? Sagot naman ni Tera, naku hindi ate, nababaitan lang talaga ako sa kanya, dahil tulad ng sabi ni Sir Pau Pau ay napakamatulungin niya sa mga kapwa. Wika naman ni Adamus, kung gayon ay napakaswerte mo pala Tera kung ikaw ay magiging kasintahan ng Elmo na yan. Wika ni Tera, hindi ko alam pero parang may iba akong nararamdaman sa kanya. Agad na tumayo si Flamara upang tignan ang pagkatao ni Elmo sa tulong ng brilyante. Wika niya, inuutusan kita brilyante ng apoy na ipakita ang pagkatao at kalooban ng puso ni Elmo. Halos ilang minuto ang lumipas pero walang lumalabas na imahe sa brilyante, kaya nagtaka ang mga sangre dahil kahit isang beses ay hindi pa sumablay ang brilyante ng apoy. Bumalik ang eksena sa Sapiro na kung saan nagpulong ang mga konseho dahil tagumpay nilang naitaboy ang mga kalaban. Inilahad-lahat ni Darius ang nangyari sa paglalaban nila ni Hagorn. Pinuri niya din ang mga kawal na dumating upang tulungan siya dahil naging oportunidad yon para masugatan niya ng malubha si Hagorn. At pinuri niya din ang matagumpay na plano ng Hara Armea. Ang buong kaharian ay nagagalak dahil matagumpay nilang nadepensahan ang Sapiro. Kinausap naman ng matandang konseho si Darius, buti na lang dumating ang mga kawal para saklolohan ka dahil kung hindi ay isa ka ng malamig na bangkay, napatitig lang si Darius. Dapat magsanay ka palakasin mo ang iyong sarili para sulit ang pag-iisang dibdib nyo ng Hara, huwag mong ipamuka na isa kang mahinang nilalang. Ipakita mo na karapat dapat kang sa posisyon na yan, ipakita mo ang tikas at tatag ng isang hari. Nalipat ang eksena kila Gargant at kanyang mga tauhan, naramdaman nito ang mahika ng brilyante na balak sanang bumalot at basahin ang pagkatao niya. Mabuti na lang daw ay nakontra niya ito ng kanyang kapangyarihan, kaya walang imahe na lalabas sa brilyante. Wika pa niya ay natatawa siya dahil lubos siyang minamaliit ng mga sangre. Nabalik ang eksena sa bahay nila Tera, sobrang nagtataka si Flamara dahil wala talagang makita ang kanyang brilyante. Naging positibo ang tingin nila dito, bagkus maguluhan ay nagalak sila dahil sa tingin nila ay napakabusilak ng puso ni Elmo na hindi alam na si Gargant at Elmo ay isang tao lang pala. Muli nilang sinabi kay Tera na tanggap na niya ang alok ni Elmo na makipagkita at kumain sa labas, dahil kung malinis naman ang intensyon nito ay wala naman sigurong masama. Pero may namumuong pagdududa sa isip ni Tera na hindi niya maipaliwanag.